Minsan, isang chat lang, isang simpleng linya na may tamang tono, tamang oras at tamang intensyon. Sapat na para tumigil siya, gumiti at mapaisip, bakit iba yung mensahe niya? Hindi ito tungkol sa pambobola. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kagaling magpatawa o kung gaano ka kabilis mag-reply. Ito ay tungkol sa presensyang gala mo kahit sa chat lang. Kasi kapatid, kahit sa digital na mundo, ramdam ng babae kung may lalim ang lalaki. Ramdam niya kung nagsasalita ka lang o kung nararamdaman mo talaga ang sinasabi mo. Ang mga salita ay parang enerhiya. Kung saan galing, dun din tumatama. Kaya kung galing sa hangin, mawawala lang sa hangin. Pero kung galing sa kaluluwa, tatama yun kahit sa tahimik na gabi. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 chat na kayang manggayuman ng babae. Hindi dahil may magic, kundi dahil dala nito ang 3 bagay na bihirang matagpuan ng babae ngayon. Intensyon, disiplina, at lalim. Unang chat, yung chat na hindi nagmamadali. Sa panahon ngayon, lahat nagkakarera. Unang mag-chat, unang mag-good morning, unang magyaya. Pero ang lalaking may presensya, hindi nagmamadali. Kasi alam niyang kung para sa kanya, hindi kailangang habulin. Kaya sa halip na, good morning ganda, na pare-pareho na sa lahat, ang chat na nakakabighani ay yung simple pero may kalma. Halimbawa, magandang umaga. Alam kong marami kang gagawin ngayon pero sana hindi mo kalimutang huminga. Tahimik pero ramdam. Hindi nang aakit, nag-aalaga. At yung ganitong chat, hindi mo kailangang sundan agad ng sunod-sunod na mensahe. Ang lalaking may disiplina sa salita, may bigat ang bawat binibitawan. Kasi alam niyang ang dami ng chat, hindi sukatan ng koneksyon. Ang kalidad ng intensyon, yun ang tunay na nakakaakit. Kaya sa susunod na mag-message ka, tanungin mo muna ang sarili mo, para saan ba to? Para mapansin ako o para maparamdam kong totoo ako? Kasi pag totoo ka, hindi mo kailangang mang-akit. Ang presensya mo na mismo ang gumagawa niyan para sa'yo. Ikalawang chat, yung marunong makinig. Oo, kahit sa chat, mararamdaman ng babae kung nakikinig ka. Hindi yung tipong, haha, oo nga, tapos na. Ang marunong makinig, marunong magtanong ng may lalim. Kapag may sinabi siyang, pagod ako today, ang ordinaryong lalaki sasagot ng, bakit? Anong nangyari? Pero ang lalaking may karisma, sasabihin lang, pagod ka na naman. Ano bang kinakaubos mo ngayon? May tono, may pag-unawa, may damdamin. Hindi niya kailangang magpanggap na solusyon dahil minsan sapat na yung maramdaman ng babae na narinig siya. Kapag marunong kang makinig kahit sa chat, ang babae hindi lang natutuwa. Napapaisip siya kung bakit parang mas kalma siya kapag ikaw ang kausap. At kapag yun ang naramdaman niya, kapatid, hindi mo na kailangang magpa-impress kasi kahit sa chat lang, ang presensya mo na ang gumagalaw para sa'yo. Ikatlong chat, yung marunong magpatahimik sa ingay ng isip niya. Sa panahon ngayon, karamihan sa babae pagod hindi lang sa trabaho, kundi sa dami ng iniisip. Kaya kapag may lalaking marunong magpadama ng katahimikan kahit sa simpleng chat, napapahinga siya. Hindi mo kailangan magbigay ng sermon o payo. Minsan, sapat na yung mga salitang parang yakap. Gaya ng, mukhang andaming bitbit. Huwag mong kalimutang hindi mo kailangang ayusin lahat ngayon. O minsan, simpleng, okay lang na mapagod, huwag lang mawala. Ang ganitong uri ng chat hindi mababaw. Hindi ito para magpa-cute. Ito ay para iparamdam sa kanya na may taong nakakaintindi kahit walang kapalit. At sa sandaling maramdaman niyang may isang lalaking hindi lang interesado sa katawan niya, kundi sa kalagayan ng isip niya, dun siya nagsisimulang malito. Kasi bihira yun. Bihira yung lalaking kayang magpadama ng kapayapaan sa gitna ng maingay na mundo. Ang ganitong chat hindi kailangang araw-araw. Dahil ang mga salitang totoo,
mas mabigat kapag hindi palaging sinasabi. Ang mahalaga, tuwing magsasalita ka, may halaga ang bawat linya. At pag ganon, kahit wala ka, hahanapin ka ng isip niya. Ika-4 na chat, yung kayang magparamdam ng respeto. Ang babae, pag naramdaman ng ginagalang mo siya, hindi lang siya nakikinig, nagtitiwala siya. Marami sa mga lalaking mabilis magpahiwatig ng pagnanasa, pero ang lalaking may disiplina, marunong pumigpil, marunong pumili ng salita. Ang isang simpleng, ayokong istorbohin ka pero gusto ko lang malaman kung kamusta ka, ay mas nakakabighani kaysa sa isang darong ang ganda mo. Kasi ang respeto, bihira na ngayon. At kapag galing sa isang lalaki na hindi nagmamadali, nagiging pambihira ito. Hindi dahil nagpipigil ka lang, kundi dahil marunong kang maghintay. At sa panahon ngayon, ang marunong maghintay ang pinakakaakit-akit. Kapatid, tandaan mo, ang chat na may respeto, hindi kailanman nakakababa ng imahe mo bilang lalaki. Sa halip, iyon ang nagbubunyag ng paninindigan mo. Kasi habang ang iba nagmamadali, ikaw kalmado. At sa kalmadong yun, nagmumula ang tunay na lakas. Sandali lang kapatid, bago tayo magpatuloy, gusto naming marinig kung sino ka. I-comment mo kung saan parte ng mundo ka nanunood. Kung lalaki ka o babae, at bakit mo gustong pakinggan ang ganitong mga uri ng aral. Gusto naming malaman kung ano ang humahaplo sa puso mo, kung ano ang inspirasyong hinahanap mo. Kasi ang layunin ng Tagalog Stoic Aral ay hindi lang magturo, kundi makinig din sa'yo. Ang bawat komento mo ay tinig na nagbibigay buhay sa komunidad na ito. Ang bawat salitang binibitawan mo ay tulong para mas mapalalim pa natin ang mensahe ng disiplina, dignidad at katahimikan. Huwag kang mahiyang magbahagi kapatid. Sabihin mo kung saan mo kami naririnig. Mula sa Maynila man, sa Cebu, sa Davao, o sa malalayong bansa tulad ng Switzerland, Japan o Saudi. Dahil dito, walang distansya. Ang bawat boses ay konektado sa iisang layunin, ang magising sa kung ano ang tunay na ibig sabihin ng paggalang at presensya. Kaya, bago tayo magpatuloy, tandaan mo to. Kapag nagsalita ka mula sa puso, hindi mo lang tinutulungan ang sarili mo. Tinutulungan mo ring magising ang iba. Ika-5 chat, yung kayang magpatawa ng may lalim. Hindi yung paulit-ulit na meme o biro na walang direksyon, kundi yung uri ng tawa na may kasamang paghinga. Yung mga salitang kaya niyang ibsan ang bigat ng araw niya nang hindi kailangang maging maingay o pilit. Kasi kapatid, sa totoo lang, lahat ng babae marunong tumawa. Pero kakaunti lang ang lalaking marunong magpatawa ng may respeto. May mga biro na nakakatawa lang, pero may mga biro rin na nagpaparamdam sa babae na ligtas siya. At pag naparamdaman mo yun, mas nagiging bukas siya sa'yo. Ang tamang chat ay hindi kailangang magmukhang palabas. Minsan, isang simpleng, "Hoy, di mo na naman ako sinagot. Namiss ko na yung taimik mong pagkairita sa akin," ay sapat na para mapangiti siya. Hindi dahil sa mismong salita, kundi dahil sa tono. Yung tono ng isang taong hindi basta nangaaliw, kundi gustong iparamdam na andyan siya. Totoo, hindi pansamantala. Ang mga babaeng totoo ang nararamdaman. Hindi hinahanap ang pinakamaingay. Hinahanap nila yung marunong magpatawa sa tamang oras, yung marunong magbigay ng gaan sa gitna ng bigat. At kung marunong kang gawin yun, hindi mo lang mapapangiti ang babae. Mapapalapit mo rin siya sa'yo, kahit hindi mo pinipilit. Ika-9 na chat, yung kayang magpaninlay. Karamihan sa mga lalaki, pag nagchat-chat, puro plano, tanong, o papuri. Pero ang lalaking may lalim, marunong magpatanong na nagpapaisip. Halimbawa,
May mga bagay ka bang gustong gawin pero natatakot ka lang subukan? O minsan, kung may pagkakataon kang magsimula ulit, saan ka magsisimula? Hindi mo siya tinuturuan. Hindi mo siya sinusubukang baguhin. Pinaparamdam mo lang na kaya mong pakinggan yung mga parte ng pagkatao niya na dalas niyang itago sa mundo. At pag naabot mo yung bahaging yon, pag naging komportable siyang magbukas sa'yo tungkol sa mga bagay na hindi niya sinasabit kahit sino, dun nagsisimula ang koneksyon na hindi basta-basta nawawala. Ang ganitong chat ay hindi para sa lahat. Hindi ito scripted, hindi ito formula. Kasi para maramdaman niyang totoo ka, kailangan totoo ka rin sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging malalim sa salita. Kailangan lang maramdaman niya na galing sa puso mo yung tanong. At pag ganon, hindi lang utak niya ang kinikilusan mo. Puso na niya ang kausap mo. Kapatid, tandaan mo, ang tunay na karisma sa chat ay hindi galing sa mga salitang malakas, kundi sa mga salitang marunong tumama sa tamang oras. Hindi mo kailangang maging makata. Ang kailangan mo lang ay maging malinaw sa intensyon mo. Kasi kung ang bawat mensahe mo ay may respeto at pag-unawa, babalikan ka ng babae. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil gusto niya kang maramdaman ulit. Ikapitong chat. Yung hindi mo kailangang ipadala araw-araw pero hindi rin siya nakakalimutan. Hindi ito tungkol sa dami, kundi sa lalim. Ito yung mga mensaheng hindi kailangan ng labis na salita para magtagal sa isipan niya. Minsan, isang simpleng, "Ingat ka." O, "Alam kong hindi mo kailangan ng tulong, pero nandito lang ako," ay sapat na para maalala ka kahit wala ka. Kasi ang lalaking marunong magparamdam ng may dignidad, hindi kailangang ipilit ang presensya niya. Ramdam siya kahit tahimik. At sa mundong sanay sa pagmamadali, ang ganitong klaseng kalma ay nakakagulat. Kasi yung ibang lalaki, puro habol, puro mensahe, puro pagpapakita. Pero ang tunay na may disiplina, marunong maghintay. Hindi siya nagtatampo kapag hindi ka agad sinagot. Hindi siya nagagalit kapag hindi napansin. Kasi alam niyang ang respeto sa sarili ay mas mahalaga kaysa pansamantalang pansin. Ang 7 chat na ito ay hindi para manipulahin ang babae. Ito ay paalala sa iyo, kapatid, na ang karisma ay hindi galing sa laro. Galing ito sa paninindigan. Ang babae ay hindi mo kailangang ikatin. Kailangan mo lang iparamdam na may lalaking marunong pa ring rumespeto, magpatahimik at magparamdam ng tunay na presensya sa isang mundong puro ingay. Ngayon, huminga ka sandali. Isipin mo lahat ng mga chat na pinadala mo sa buhay mo. Ilan doon ang totoo? Ilan doon ang may direksyon? At ilan ang sinend mo lang para mapansin ka? Kung totoo kang lalaki, marunong kang magpadala ng mensaheng hindi para sa pansamantalang kilig, kundi para sa koneksyong may saysay. Kasi sa huli, ang mga salita ay lumilipas, pero ang presensyang totoo, iyon ang nananatili. Kapatid, bago mo isara ang video na to, gusto naming marinig ang boses mo. I-comment mo sa ang parte ng mundo ka nanonood, kung lalaki ka o babae, at bakit mo pinipiling pakinggan ang mga ganitong uri ng aral. Gusto naming maintindihan kung ano ang tumatama sa puso mo, para patuloy naming magawa ang mga mensaheng tunay na makakatulong sa pagbabago mo araw-araw. At kung naramdaman mong may halaga sa iyo ang video na to, mag-subscribe ka na. Hindi lang para sa mga susunod na aral, kundi para maging bahagi ng komunidad na kumikilos para sa isang mas disiplinado, mas maunawaing at mas matatag na henerasyon ng mga lalaki at babae sa buong mundo. Sa simpleng pakikinig mo, bahagi ka na ng pagbabago. At sa simpleng pag-click mo sa subscribe, tinutulungan mong maikalat ang mensahe ng karunungan at katahimikan sa bawat sulok ng mundo.